Velasquez family, Villaseñor family, at ng San Isidro Labrador Devotion and Promotion Ministry. At para sa sumusunod na pamilya nina Gatbunton family, Deyuda family, Gerly Rizada and family, Meng Dizon and family, Seni Pineda and family, Alicastre Clemente and family, Lucy Velarde and family, Orosio Malonzo Dacumos and Dimpal family. Para sa mga natatanging kahilingan nina Joshua Rosel Santiago Abigat Punton, Chay Deyuda, Raquel Legaspi, Benilda Rizada, Alan Rosales Castelo, Alvin Rosales Castelo, Carmi Castelo Vega, Gerald Rizada, Girly Rizada, Antonio Rizada, Carlo Quindipan, Mary Caballero, Meng Dizon and family. At para sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan na si Doti Ragas at si Ana Marie. Para sa kaligtasan ni na Brian Toriano, Frederick Paz, Eliseo Dionisio, at para sa maagang paggaling nila, Doktora Luz Biminda Ona, Remedio Soan, Annalyn Balunsat, Angelica Banal, Josepa Logroño, Jocelyn Canimo, Elizabeth Caballero, Meng Dizon, Rosalina Luna, Evelyn Dacumos, Josefina Malonzo, Angelica Velasquez, Conchita San Juan, Ñoni Orteza, Meli Corrales. Joey Villaseñor, Juanita Cardenas, Arnel de Galicia, para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na sina Atanasio Iluminada, Amado, Zenaida, Jaime, Eleonor, Josepina, Milo, Aguida, Mercy, Corazon, Romeo, Mark, Lawrence, Leonor, Alejandro, Maria Inusaria, Roman, Gloria, Maria Cecilia, Francis, Anisheta, Esperanza, Manuel, Elena, Moises, Eugenio, Marta, Alejandro, Abe, Amelia, Jana, Bielka, Ernesto, Emmanuel, Milagros, Normelito, Señor Normelito Jr., Sita, Norcy, Ruchel, Emiliana, Ricardo, Mamerta, Herbert, Asuncion, Raquel, Roque, Señor, Estrella, Stephen, Anita, Rosalina, Eduardo Jr., Soledad, Alexander, Sosimo, Perla, Felicidad, Juan, Gloria, Lili, Margarita, Aurora, Juno, Alejandro Jr., Lilia, Brother Ding, Emerson, Ernesto, Nena, Estelita, Elena, Teodoro Jr., Teodoro Sr., Cornelia, Mauricio, Gregorio, Jacinta, Victoriano, Eugenia, Kerry Ann, Dionisio, Eda, Kevin, Ligaya, Pilar, Charlie, Epipanyo, Antonio, Teresa, Concepción, Inocencio, Mario, Susana, Gloria, Carlos Sr., Father Adrian, Maximina, Ofelia, Pablito, Santiago, Escolástica,
Rolando Ruben Emerenciana, Florinda Nazario, Noel Serapio, Miguelito, Pedro, Father Frank, Nilda, Henry, Jimmy, Rodolfo, Abelardo, Honorio Jr., Teodora, Jose, Francisca, Porfirio, Rodrigo, Reynaldo, Abelina, Reynald, Leoncia, Orlando, Ruperto, Sr., Ernesto, Rafaela, Consuelo, Pablo, Sr., Rufina, Clemente, Antonio, Margarita, Benito, Juana, Juliana, Rafael, Marciano, Leonardo, Emerson, Ponciano, Lolita, James Perry, Danilo, Florinho, Felix, Agustina, Horace, Elmer, Jose, Marta, Pedro, Cecilia, Pilomina, Azucena, Oscar, Edgardo, Estrelita, Leon Mario, Violeta, Librada, Abelardo, Father Jeff, Arnel, Manolo, Evelyn, Robert, Josepina, Angel, Mamang Esther, Concepcion, Agnes, Mario, Teopilo, Delia, Yolanda, Eduardo, Margarita, Emmanuel, Bartolomé, Nieves, Buen, Ariel, Bartolomé, Sergio, Buen, Vivian, Lolo, Sheila, Jolina, Erika, Jimmy, at sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio na wala nang nakakaalala. Isama rin natin sa ating banal na misa ang pasasalamat para sa kaarawan ni Joshua Carlo Papa. At para rin sa pasasalamat ni Lamela Disor Micham and family, Greg and Abby Disor and family, Linda Dison Manalili and family, Imani family, Leonilo Disor and family, Luis Disor and family, Oscar Disor and family, Remy Disor Balunsat and family, Fidela Micham and family. At para rin sa maagang paggaling nila Francisco Disor, Emmanuel Micham, Corazon Santa Ana, para sa pasasalamat ni Nancy Padrinao at para sa kanyang natatanging kahilingan, para rin sa maagang pagaling ni Fernan Perez, Grace Padrinao, Isaiah Tomas, Mr. and Mrs. Rowena and Antonio Namora Jr. and family at Ong family para sa kanilang pasasalamat. Para sa ligtas na paglalakbay ni Antonio Namora Jr., Francis Ong, Christopher Namora, at para rin sa kagalingan ni Lilia Ong, Elmer Samareta. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga yumaong kapatid na sina Edgardo, Eliseo, Maxima, Herman, Margarita, Victoria, Ruben, Leoncia, Paulina, Sotero, Camille, Pasito, Renato, Ramon Sr., Mark, Lotlot, Mercy, Judge Baby, Peter, Paul, Patrick, Ernesto, Sr., Ricardo, Ruben, Nenita, Gary, Pidela, at para sa natatanging kahilingan ni Maria Elizabeth Mitya. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na sina Jacinto, Consolacion, Junicia, Efren, Romeo, Salvador, Maria, Honorato, Basilia, Guillermo, Moises, Pitang, Pipi, Rosa, Irma, Jocelyn, Nestor, Clemencio, Federico, Teresa, Victorio, Señor, Clemencia, Joby, Leoncia, Corazon, Ranilo, Joby, Leoncio, Crescencio, Ranillo, Macaria, Ernesto, Ermelita,
Ermelinda, Estelita, Gregorio, Angel, Teresita, Honorato, Basilio, Jose, Rodante, Claudio, Jose, Karina, Sabina, Seperin, Isidora, Alberto, Señor Andrés, Señor Luciano, Aurea, Victoria, Tomás, Adrian, Rodi, Claudio, Señor Luciano, Aurea, Victoria, Tomás, Adrian, Rodi, Claudio, Rodante, Ramon, Jasmin, Lydia, Mariden, Doreta, Oscar, Clemencio, George, Josepina, Carmelita, Numer, Joel, Francis, Emerito, Rene, Marites, Marcelito, Mark Anthony, Richmond, Laureano, Ireneo, Jerby, Consolacion. Jesus, Rolando, Antonio, Señor, Remigio Jr. At sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio na wala nang nakakaalala. Bilang panimula na ating banal na misa, magsitayo po ang lahat at makiisa po tayo sa pambungad na awit. Bayan, magsiawit na bayan.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoon nating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw lamang ang banal at walang mabuting iiral, kundi dahil sa iyo lamang. Pakundangan sa pagdalangin ni Santo Padre Pio, ipag-utos mong kami mamuhay ng di tapat makabawas sa iyong kadakilaan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Esdras. Noong mga araw na iyon, sinulatan ni Haring Dario ang mga kagawad ng lalawigan na nasa kabila ng ilog. Sinabi niya, ipauubayan nila sa mga tagapamahalang Hudyo at sa kanilang matatanda ang pagpapaayos ng templo. Ang magugugol dito ay kukuning lahat sa buwis na malilikom sa lalawigan sa kabila ng ilog. Akong si Dario ang lumagda sa kautosang ito. Ang lahat ng ito'y dapat matupad ng buong buo. Ipinagpatuloy ng mga Hudyo ang muling pagtatayo sa templo at sila'y nagtagumpay tulad ng sinabi nila Propeta Ageo at Zacarias. Nayari nila ang templo ayon sa sinabi ng Diyos at sa utos nila Haring Ciro, Dario at Artajerjes. At nayari noong 3 ng Adar, 6 na taon ng paghahari ni Haring Dario. Nang itinalaga ang templo, di magkamayaw sa tuwa ang mga Israelita, mga saserdote at mga Libitang nakabalik mula sa pagkabihag. Naghandog sila ng 100 toro at 200 tupang lalaki at 400 kordero, bilang hain naman para sa kasalanan. Naghandog sila ng 12 kambing na lalaki, isa sa bawat lipi ng Israel. Pinagpangkat-pangkat nila ang mga saserdote at mga Levita. Sila'y binigyan ng kani-kanilang gawain at araw ng panunungkulan sa templo ayon sa kautusan ni Moises. At ng 14 ng unang buwan, ipinagdiwang ng mga nakabalik mula sa pagkabihag ang Pasko. Nakapaglinis na noon ang mga Levita, kaya sila ay nagpatay ng korderong pampaskwa para sa mga nakabalik, sa mga saserdote at sa mga kapwa nila Levita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako ay nagalak
sasabing ganito, sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kaming matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Yaong Jerusalem kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel, upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang hangad, ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at ang mga kapatid ni Jesus, ngunit hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. May nagsabi sa kanya, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nilang makipagkita sa inyo. Ngunit sinabi ni Jesus, ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ang siya kong ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng ating debosyon kay San Isidro Labrador at kaalinsabay po sa araw na ito ang ating pagdiriwang ng pagunita sa kapistahan ni Santo Padre Pio. Sino po ba si Padre Pio? Marahil karamihan po sa atin, kilalang kilala po si Padre Pio sapagkat ang ilan ay ginagawa pa siyang patron saint sapagkat itong santong ito ay mabilis tumugon sa ating mga panalangin. Alam niyo po si Padre Pio ay isang banal na pari na nagtamo ng kaparehas na sugat ng ating Panginoong Hesus sa kanyang kamay, sa kanyang paa, at sa iba't ibang parte ng katawan. Kaya po kung mapapansin po natin, itong santong ito na pinagdiriwang natin ngayong araw, sa tuwing may nakikita tayong imahe, lagi po siyang naka-gloves. Hindi po ito props lamang, kundi tinatakpan po niya palagi yung kanyang mga sugat na nakikita sa kamay. Ang tawag po dito ay, kung tawagi, stigmata. The Church defines stigmata representing a person with a very real connection with the sufferings of Christ. Na hindi naman po lahat ng tao nagtatamo ng ganitong bagay. May stigmata. Dahil hindi rin naman po lahat kakayanin na makiisa sa naging paghihirap ng ating Panginoong Hesus. Patungkol sa paghihirap, magandang ito yung kunin nating refleksyon at pagninilay ngayong umagang ito. Ano-ano po ba yung mga paghihirap na dinadanas po natin ngayon? Ano-ano po ba yung mga sakripisyo na ginagawa po natin ngayon?
Ano-ano po ba yung mga pagsubok at pasakit na kasalukuyan na hinaharap natin ngayon? Alam niyo po, maibahagi ko po, nung nakaraan, mayroon pong kumausap sa akin. Sabi po, Father, bakit naman po nangyayari yung mga kamalasang ito sa akin? Lingkod simbahan pa naman po ako. Ako po'y nagsiserve at lagi po akong nagdadasal sa Panginoon. Wala po akong mintis kung umattend ng banal na misa. At sinabi ko po sa kanya yung tanong na, sino ba yung walang pinagdadaanang hirap? Sino ba yung walang dinadanas na mga pagsubok? Ang sagot ay wala. Ito yung sana makita natin, mga minamahal na kapatid, na kahit ano pa yung posisyon mo, kahit ano pa yung katungkulan mo o antas ng level sa komunidad, mahirap ka man o mayaman, ay mayroon ka pa ring dadanasing pagsubok at mga paghihirap sa buhay. Mayroon ka pa ring haharaping mga problema, because no one is exempted in the sufferings of Christ. Ngunit sa kabila po ng ating mga pinagdadaanan sa buhay, sana'y nakikita po natin ang dahilan kung bakit mayroon tayong mga pinagdadaanan. Ang dahilan kung bakit may mga problema ring dumadating sa ating buhay. Because problems are there to give us something good in life. The gift of pain, of suffering, is a big thing and cannot be accomplished in paradise. Iyon po yung sabi ng santong pinagdiriwang natin ngayon, si Santo Padre Pio. By suffering, we are able to give something to God. Na nakikita sana natin sa mga pinagdadaanan po nating pasakit, mga sakripisyo, mga paghihirap, ito po yung paraan natin ng pag-aalay sa Diyos. Na sana laman po ng ating mga dasal, kung tayo nahihirapan man, iniaalay natin lahat ng paghihirap nating dinadanas para sa Panginoong Diyos. Nakikita natin na sa kabila ng lahat ng ito, may dahilan na nagpapatatag sa ating pagkatao. Magandang tanungin po muli natin ang ating sarili sa pagninilay. Ano-ano nga ba ang mga pinagdadaanan nating pasakit at paghihirap ngayon? At nakikita nga ba natin ito bilang isang malaking gampanin upang makiisa sa naging tunay na paghihirap ng Diyos? Nawa po sa kapistahan ni Santo Padre Pio, hindi po sana masayang lamang lahat ng pinagdadaanan natin ngayon sa buhay. Sana'y makita natin ang dahilan nito sa ating pagkatao. Atin pong pagnilayan ito sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang. Amen. Tatayo po ang lahat. Inaanyayahan tayo ng Diyos Ama upang maging lingkod at sa Kanyang sariling buhay ang ating panuntunan sa pagnanais ng malaman ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Diyos Ama upang makasunod tayo sa Kanya at maisabuhay ang Kanyang pangaral. Atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway isabuhay ang espiritu ng Ebanghelyo at tuwinang hanapin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang mapalalim ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa mga dukha, may kapansanan at yaong mga kapuspalad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway maging mga tunay na bahagi ng pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kalooban ng Diyos Ama sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At tinawang isabuhay sa araw-araw na pangyayari at kaganapan ng ating buhay ang salita ng Diyos.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway magtamo ng walang hanggang liwanag at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat na maging bahagi ng iyong pamilya sa pamamagitan ng aming pananampalatayang ipinahayag sa mabubuting gawain. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain nati kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ang aming mapagpakumbabang paglilingkod ay kalugdan mo sa ikararangal ng mga banal mong ikinalulugod at sa ikadadalisay ng aming katauhan at loob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si Padre Pio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y natitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo."
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong binarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal, lalo tigit si San Padre Pio, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin po ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng may lakas loob ang panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan nawa kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Di ka nag-isa, sasamahan kita. Saan man magpunta, ika'y mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita. Minamahal kita. Sabay-sabay po tayong dasalin ng panalangin kay San Isidro Labrador. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaampon sa pamamatnubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa.
upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakila ng iyong ngalan, sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo, upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya ng may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. San Isidro Labrador, ipanalangin mo kami. Tatayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsilang sa langit ng mga banal, kaming mga nakinabang ay dumadalangin magkamit ng di nagmamaliw na kabutihan ngayon paman, ay minagandang loob mong ibigay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalainawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. halina sambahayan, sama-sama magbilaan, akayin lahat ng tao, na maglingkod ng totoo. Aming patron San Isidro, kami panalangin mo, na maging tapat kay Kristo, maging mahayang makatao. Halina sa bayanan, ang panahon ay kailangan, makalaya matalino, sa kapuspalan ng mundo. Sa bayanan ni San Isidro, minamahal ni Kristo. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikisa sa ating banal na misa. Isang mapagpalang Martes po sa lahat.